Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa August 2024 mid-month o kalagitnaan ng August? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Ayan. Mamaya na to, hindi pa tayo nag-i-start. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender ko as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So ano to? Nag-away, hindi sumuko. Pwedeng ang pinag-aawayan ay paulit-ulit na problema. Kasi flogging a dead horse ay wasting time o insurmountable problems. Hindi malampasan na problema. Kaya paulit-ulit. Pero kung ganyan na cool off na sila o naghiwalay, don't worry kasi mukhang babalik naman kung sino man yung nakipaghiwalay. Tingin ko. Dahil nandito ang Knight of Cups. So, may tendency na mapag-usapan ang dapat pag-usapan. Heart-to-heart conversation. Ay, ganun nga, posible. O sabihin natin pag-ayos sa problema nga. Basta reconciliation ay posible para sa iba sa inyo kung nangyayari na to. Kung nag-aaway na sila, pull off, o separated na. Sino naman kaya yung pwede magkabalikan? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, yung partner o ex. Zakis, pero baliktad. Baliktad na sculpture. Ano yan? So, sa kalagitnaan ng buwan ng August, mukhang may magko-confess. Para bang i-clear niya yung sarili niya, yung side niya. So, tingin ko confession to. Itatama niya yung mali niya. Pero, ano to? Paano nga ba didikit? Kasi may someone na para bang naglilihim May nililihim siya. At yung nililihim niya ay something na mali. May ginagawa siya probably mali. At dinideny niya. Tinatago niya lang sa sarili niya. Ngayon, ang dating, kung sino man yon, alam nila sa sarili nila ay may ginagawa silang kalokohan. At yun nga, dinideny
kinikip lang nila sa sarili nila, walang may idea. Para bang makukonsensya siguro. So, kung sino man yung gumagawa ng kalokohan, makukonsensya at i-confess niya yung ginagawa niyang mali. So, doon na siguro papasok yung kagustuhan niya na itama. Siguro, ma-enlighten siya, kaya nga makukonsensya. Kaya all of a sudden, may confession nga na maaaring mangyari para sa iba sa inyo. So, tungkol saan kaya yun? Diba? Mag-idea tayo. Ano yung ginagawa niyang mali? Na sinisikreto niya o dinideny. Ito rin yun eh. Yung sinisikreto. Ito rin yun. Pero mali ito. Mali yung description dito ha. Huwag niyo na masyadong pansinin kasi sa napansin ko, itong description na to ay katulad ng description ng magician na bumaliktad. Nagkamali ng print yung creator nito. Kasi ano to secret. Pero tingin ko ito in a good way. Wala naman siyang tinatapakan na iba sa kanyang knowledge, secret knowledge. Pero pag ito, para bang yung secret medyo anomalya o ayaw niya malaman ng iba. For some reason. Para bang pinipilit niyang kalimutan siguro dahil masakit yung naging experience o nililihim niya dahil may mali siyang ginagawa. Yun yung secret dito. Ano yan? So, tungkol saan to lahat-lahat? Yun din yun, di ba yung sinabi ko dito? Na i-confess niya. Tapos yun din yun. Parang yung summarization nito, ito rin. Sakit na ulo ko sabihin natin may something, parang hidden agenda. Secret motives. Ano yun? Tapos ito, hindi ko siya makunik Sa pangan. Ayan na. Hindi pala kita. Ito. So, ayan na. I-confess niya. May iba siya. Tinatago niya, dinideny. Ayun, may iba. Yung someone else dito, probably kakilala lang ninyo. O kilala lang ng iba sa inyo. Ganon. Parang kaibigan, kapitbahay, kamag-anak in general, kakilala nila mismo yung third party. Hindi naman to yung tipo na walang idea. Yung iba sa inyo, kung sino yung third party, ito may idea kayo. So, pwedeng kayo mismo to. Nagloloko person niya. O kapitbahay. O kakilala niyo. Malalaman niyo naman mamaya yan. Pero yun nga, yung sinisikreto niya, ayaw niya malaman ng iba, dinideny niya pa. Ngayon, para bang nawala na siya ng pag-asa
sa connection nila. Kasi malungkot nga siya o bored. Kaya naghanap siya ng iba. Parang nawalan siya ng interest dun sa partner niya. Kaya yan, na-develop siya dito. Pero ang masama, aware tong babaeng to. Na in relationship yung partner niya. Inabitan niya pa rin. Kaya ang dating sa akin, kaya nga sabi ko, baka kakilala ng iba sa inyo to. Itong third party. O kung kayo mismo itong gumagawa ng kalokohan, yun nga, yung kabit nyo ay kakilala lang ng asawa ng iba sa inyo. So, again, case-to-case basis naman yan. Pwede nga rin tumama to sa kakilala nyo. Kung hindi man para sa inyo. So, para malaman natin kung kanino tatama to, ito yung partner ng Scorpio. Aquarius, Aries, kung kakilala. Sabi natin dito mama sa inyo. Baka sa kakilala. Virgo. Isa sa earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero particular Virgo kasi mulit. Ito ang huli. Ang masasabi nito. Honor. Inheritance. Pag ganyan, mukhang makakatanggap ng inheritance yung iba sa inyo. Honor. Inheritance. Sa kanila ibibigay o baka makuha na nila yung inheritance nila. So, case-to-case basis. O someone na malapit sa inyo, sabi natin may pamana pala yung partner niya. So, ayan, makukuha na niya yung pamana niya kung di man kayo to. Makukuha na niya o magugulat sila, pamamanahan sila. Ganyan. Inheritance na parang ma-receive nila dito. Kaya honor. O gagantimpalaan yung iba sa inyo. Pwede rin. Ng inheritance. So, kung di man to tumama literally sa iba sa inyo, baka nga sa partner nyo o sa someone na kakilala nyo. Pwede rin. Magugulat na lang kayo na maririnig nyo to. Yung about inheritance o pamana. Ngayong kalagitnaan ng buwan ng August 2024, kung di man sa inyo nga, baka sa ibang tao. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So,